Naghahanap pa kayo ng FJ Cruiser pero wala na kayong mabili dahil wala na nga stock? Or di naman kaya matagal yun ang gusto yung Jeep Wrangler, isang off-road oriented SUV pero medyo hindi pasok sa budget? Well, may bago na kayong option ngayon. Ito na nga pala yung 2024 GWM Tank 300 and it can probably do what those other two cars can do for a very good price at readily available pa. So mapapansin nyo naman talaga yung design nito, very off-road oriented talaga. Very similar nga dun sa Jeep Wrangler, pati na rin dun sa FJ Cruiser. Pero ang biggest difference niya dun sa FJ Cruiser is 4 full doors ito. So hindi ka mahirapan pumasok. Mas mahaba nga lang siya ng konti. In terms of width naman, from the looks of it, mukhang mas makitid ito ng konti. Dito sa harap, meron kang retro design. So nandito na yung round headlamps mo. Meron ka na yung daytime running lights dito na pahaba. Itong hood mo, ang ganda rin niya tingnan. Ito very powerful dahil may umbok siya dito sa gitna. Itong logo nga pala nito, ito yung logo mismo ng tank. So, kung alam mo yung GWM o yung Great Wall Motor, ito yung sub-brand niya, yung tank brand niya. Pero sa Pilipinas, they are still all sold under GWM. O nga pala, while we're here, no, mapapansin niyo dito sa plaka, itong unit na to galing to sa GWM UN Avenue. So, in case naghahanap kayo ng GWM, check them out in their showroom sa UN Ave Manila. And dito naman sa tabi ng kotse, ang ganda rin ng mga fenders na to. Meron siya ng parang plastic design na kadalasan natin nakikita dito sa mga off-road oriented SUVs. At syempre, dahil off-road oriented na rin siya, naka 4-wheel drive ka na. Pwede mo i-select yan kung gusto mo ng 2 high, 4 high, or 4 low. Meron ka na rin center and rear locking differential. Meron pa itong tinatawag na tank turn mode, wherein kung gusto mong liitan yung turning radius mo, yung pag-ikot mo habang nag-off-road ka, pwede nang i-brake yung rear inner wheel para lumiit yung turning radius mo. Ngayon, dahil rin off-road oriented siya, hindi ganun kalaki yung rims niya. Instead, malaki yung goma mo. 17-inch lang ang rims mo dito na blacked out at nakabalot yan sa Cooper 265-65-17 tires. Ngayon, ano pa bang ibang mga design elements dito? Gustong-gusto ko talaga itong square na side mirrors. Yung mga off-road oriented SUVs, puro ganyan. Yung FJ, pa-square siya. Yung Wrangler, medyo pa-square din siya. Meron ka na yung roof rail sa taas. Pati na rin tong door handles mo, matted out na yan, and even your stepboards. Dito naman sa likod, itong tailgate mo, just like a lot of the other cars in this class, pa-side yung bukasan yan. Pero bago ko pakita sa inyo yung loob, pag-usapan muna natin yung spare tire. So nilagay yung spare tire dito sa labas dahil number 1, easy access yan pag no-off-road ka at kailangan mo palitan ng gulong mo. At number 2, mas tumaas na or mas gumanda na yung departure angle mo pag hindi yan nakalagay doon sa ilalim. Nakakatuwa nga rin pala na very clever, no? Yung placement ng reverse camera niya, nilagay niya dito sa gitna ng gulong mo. Ngayon, buksan na ulit natin yung tailgate na to. At mapapansin nyo na hindi naman ganun kalaki talaga yung space nito dahil hindi naman ganun rin kalaki yung kotseng to. Pero, enough na yan for a couple of bags pag magka-camping kayo off-road for maybe 1 or 2 days, di ba? Ngayon, pag binuksan mo naman itong false floor na to, meron ka pang subwoofer na nakatago dito, and this is because you have the 9-speaker Infinity audio system. Pag-usapan naman natin yung mga performance figures nitong kotseng to, no? So, simulan natin sa ground clearance mo. Meron kang 224mm of ground clearance, so kahit may bangketa kang gustong akyatin, kayang-kaya talaga ng GWM Tank 300. Wading depth mo, yung paglusob mo sa baha, 700mm rin yan. So, perfect na yan sa mga baha dito sa Metro Manila. Paano naman pagdating sa makina? Well, what you have here is a 2-liter turbocharged gasoline engine making 220 horsepower at 380 Newton meters of torque. Yung transmission naman na to, 8-speed automatic transmission na gawa ng ZF, yung same manufacturer ng transmission ng mga BMW. Paano naman pagdating sa gas consumption? Well, medyo matakaw to, kahit na 2-liter lang siya. You'll only return around 4 kilometers per liter sa loob ng city at sa highway naman around 10.8 kilometers per liter. Kung yung labas ng Tank 300 mukhang rugged, dito naman very refined siya. Naka-leather seats ka na, 8-way power adjustable pa para sa driver side at 4-way power adjustable para sa passenger side. Maganda rin yung feel ng bolsters niya, maganda rin yung ergonomics. Hindi sasakit ang likod at katawan mo dito kahit matagal ka nagda-drive ng malayuan. Aside from yung leather dito, meron ka rin yung Nappa leather, yung mas mahal at mas malambot na leather na mahanap dito sa dashboard mo, pati na rin dito sa tabi ng pintuan mo. Etong center area, kahit na puro plastic yan, very high quality rin yung plastic na ginamit nila. Etong manibela mo, naka-leather na rin, may paddle shifters ka na. At ang dami mong buttons dito, no? This is to control your audio system. Pero dito naman sa ilalim,
natin, may isa ka pang additional switch for your adaptive cruise control. Dahil aside from having regular cruise control, meron ka rin adaptive cruise control, meron kang traffic jam assist, wherein kaya mag-steer ng kotse mag-isa pag nasa traffic ka. Meron ka rin lane keeping assist, lane centering assist, at meron ka pang automatic evasive emergency steer. So pag may tatamaan ka kotse, kaya ng GWM tank na mag-evade, umiwas, mag-isa. Ang galing, di ba? Para naman sa mga screens mo, meron kang dalawang 12.3-inch touchscreen. Well, isa lang daw yung touchscreen. Yung isa, digital instrument cluster na napakalinaw. At itong center naman, itong touchscreen na to, meron ka ng Apple CarPlay, Android Auto, meron ka pang 360-degree view camera. Ang dali niya pagamitin. Itong mga air vents mo, very high quality ang feel niya. Yung design niya very similar rin sa Mercedes-Benz, pero mas high quality pa sa Mercedes-Benz yung pakiramdam niya. So, panalong-panalo talaga yan. Itong shifter mo rin, nakakaiba siya, laki. Gawa siya sa plastic, pero again, very high quality yung plastic na ginamit. Sa taas naman, meron kang panoramic sunroof at yung sinabi ko kanina na 9-speaker audio system, maganda talaga siya pakinggan. Dito naman sa likod, magugulat ka dahil kahit na hindi ganun kalaki ang tsura ng kotse sa labas, maluwag na rin ang space mo dito. Yung legroom mo, napakaganda. Yung headroom mo, maganda na rin, provided na humiga ka lang na ganito. Dahil etong part netong bubong, yung ceiling, nung kisame, medyo mababa, pero dito sa likod, may cutout siya. Komportable na rin yung upuan dito, ergonomic na rin siya, just like the front seats. Unfortunately, hindi nagko-continue yung napa leather dito sa likod, sa tabi ng pinto. Pero, kung saan tatama itong mga elbows mo, well, naka-leather pa rin naman yan. Iba pang mga laruan mo dito, meron kang isang center armrest, may dalawang cup holders, may dalawa kang air vents, at meron ka na rin dalawang USB-A port. Ang mga FJ Cruiser ngayon, wala ka na makukuha ang brand new, at kung meron ka mang mahanap mga second hand, nasa 1-point-something million pesos pa rin ang mga ito, kahit na luma na. Yung Jeep Wrangler naman, nasa 4 to 5 million pesos. Pero ito, hulaan yung magkano. Well, kalahati lang nung Wrangler. You can now get this for 2,678,000 pesos. Kung naghahanap talaga kayo ng isang guwapo at capable na off-road SUV, pwedeng-pwede na kayo dito sa GWM Tank 300.